sahod ninyo. Okay, sige po. Next question po. Sige, magbabasa ako ng mga question na. Na-approve ko na yung mga nag-join. Di ba bang question nyo? May question po. Sige, sir. Oo. Next question po, huwag kayong mahiya. Oo. We still have 10 minutes to go. Kasi mahirap po sa chat lang. So pag may mga question kayo, sabi niyo na huwag pang mahiya. Okay. Ang standard of living po ba kasya ba expenses doon at padala sa Pitas? Yes. Oo. Kasi si Tita Lor ang nagpapadala sa Pilipinas. Ang ang kita po actually hindi ma-fix dahil minsan po talaga depende sa kasipagan. Pero pag kayo po ay nag-overtime lagi, si Tita Bing kasi, Tita Bing, pwede bang kwento yung pinag-usapan niyo ni Ma'am Lor, Tita Lor? Yun, kasi ang sahod nyo po kasi dyan, weekly, ang pinaka mababa, 600. Pero si Sister Lorly, nakasahod na po siya ng 1,400 weekly nung time ng harvest ng mga ubas. Kasi sabi niya po, November and December, medyo mahina po ang kitaan. Kaya pagdating ng January up to October, dapat po mag-ipon kayo ng pera. Kasi sa November, December, hindi po ganun kalaki yung kitaan. Parang minimum po ay 600 weekly. So mababa po yun. Hindi katulad ng January hanggang October, malakas po yan. Oo. So, Mm-mm. sige sir. May tinatanong po kanina ito ang sabi ay, ano Mga ba, teka. 22,000. Oh, 22,000 ang $600 per week na sweldo na ganyan. Hmm. So, tita clear ko lang po, ang renta ng bahay nasa 100 to 150. Actually, mataas ng 150 kasi pag $500 or $400 ang bahay at saka apat kayo, 100 na lang. Kung lima pa kayo, edi mas mababa kasi depende talaga sa number of na nakatira. Pero usually daw ang bahay nasa 400 lang. Mataas na yung Hmm. 500. Pag apat kayo, Kasi 125. 100 kasama na yung electric. Okay. Oh, how about tita yung yung bayad sa 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 kotse na ginagamit papunta sa farm 50 yun, $50 weekly. weekly. Kasi So that hatid means sundo. Hatid sundo. sundo. So that means mga 200 Australian dollars per month plus ng Ang iyong pagkain na yun, sir. O, kasi ang pagkain nila maliit lang naman dahil pagka chip in na sila, nakaka-discount sila. Tsaka mm, ang technique po dyan, dapat magtitipid. Kasi sir, si Angelo, hindi siya matipid eh. Kaya hindi pa siya mm, nakakabawi eh. Pag may sahod okay. siya, bili siya ng mga chichirya, kung ano-ano palibasa dalaga, magastos sa Mm, pagkain. Chichirya ang mm, binibili. Pero siyempre po, pag may mga pamilya na, iisipin natin yung pagtitipid, di ba po? So yun po ang technique doon, talagang magtipid. Kasi yung iba po doon 7 years na, 10 years, hindi po sila umaalis sa pagpo-fruit picker, nakakabili na po dito ng mga property dito sa Pilipinas. Yun po ang mm, ano nila. Yung iba naman po, kung halimbawa skilled kayo, gusto ninyong lumabas na ng farm, pwede naman po. Pwede kayo. pwede po. Pwede kayong mag-work sa bagong trabaho at the same time mag-part-time pa rin sa farm. So kung ikaw po Oo, ay pwede po yun. halimbawa po, TESDA ka na skill worker or accountant ka, tapos doon ka sa high-paying job, lilipat ka sa merong work permit. Kasi pag may work permit po kayo, pwede na pong umuwi sa Pilipinas anytime na gusto nyo. Kung bakasyon Yes. may promo fair, pwede yon. Kaya dapat. Stepping stone lang ang fruit picker. Kadalasan po doon mga stepping stone lang nila. Yes, stepping stone. Marami pong pulis at saka mga seaman ang pupunta doon. Yung iba naman mo profession, basta lang makarating. Now, kung may kaibigan kayo na pwedeng tumulong sa inyo, sabihin niyo sa kanila na pagdating niyo doon as tourist, ipasok kayo sa farm. Pero, nagkataon lang po na may kilala akong nagpapasok talaga sa farm. Okay, may question po tita. Regarding po pala sa immigration, may bumabagsak po ba? Yes po ma'am. Talagang kalaban natin ang immigration. Kaya dapat kung ikaw ay well-experienced na traveler, ganito pong isang question na may question sa isang babae doon last time, tita, yung magpinsan, nakalimutan ko pangalan. Ang question sa kanya, sa immigration, may ATM po ba kayo? Okay. So ang sagot doon, pag kayo ang sumakay, ano kayang tamang sagot doon? Pag ako po, I don't need ATM when I don't need primarily my ATM when I go to Australia. Why? Because when I swipe this card, I will have extra expenses. I have here 100,000 pesos cash and I'm just going to spend this one for 1 week. This is I think more than enough, 'di ba? Nagkamali siya ng sagot.
hindi niya Mm. mapakita na may ATM siya. Bakit ko gagamitin ng ATM ko? Di ba? So paano makakuha ng work permit? Ang work permit po sa ibang company kung kayo po ay mag-apply doon sa ibang industry. Ang sa my farm po ay bridging visa po ang Bridging. binibigay. After 3 months, bago mag 3 months pala, kukuhaan na kayo ng bridging visa. Yun na yung pinaka-work permit nyo sa loob ng 10 taon. Ngayon, kung Mm. ayaw nyo naman lagi ng fruit picker, pwede naman kayo lumipat ng ibang trabaho. Or skilled kayo, mas maganda. Kasi mas malaki ang sahod pag skilled. Yung mga Yes, correct. Australiano na employer ang kumukuha doon. Kaya ang mga Pinoy doon na lalaki ang mga nauunang umalis. Kasi lalo pag skilled sila, nakitaan sila ng magandang trabaho, kinukuha na sila ng employer, and then binibigyan na sila ng PR. Yun ang Oo. pinaka-employer na nila. Yun po. Okay. Next question po. Mm. May mga question pa po kayo? Wag po mahiya. Mm. Pag couple po, pwede po pag couple. Medyo magastos nga lang po. Pero pag couple, positive po talaga na walang ma-offload. Kasi couple yun yung alam nila talaga magtutur kayo. Marami na pong couple nakaalis. Mga Correct. naabutan namin sa agency noong November, December, may mga mag-asawa na pong ilang couple na po yung nandoon na. Mm. May video akong ilalabas, sir, na bago. Kanina lang isinin ni Sister Lorly. Mahaba-haba. Yun, nagtatanggal sila ang trabaho nila ngayon, hindi pa sila nag-harvest. Nagtatanggal muna sila ng mga ibang bunga ng ubas para pag Mm. namunga daw, marami. Kaya ayun, may video ako mahaba-haba. Nasa Sige 3 to po. 5 minutes. Mamaya Mm. po isisend ko sa GC. Tita, ito po, meron bang fly now, pay later? Wala po ma'am, kasi po ang walang agency na nagpi-finance dito. Talagang kanya-kanyang hanap ng pera pang gastos lalo na sa agency nyo at saka sa ticket. Okay po. So kung kayo po ay teacher, mas madaling mag-loan sa may bangko. Of course, kailangan ng clearance para umalis sa DepEd. Bibigyan ko pa kayo ng mga documents na ganyan pag ako po ay nag-file ng aking resignation na. Pero ang advice sa akin ng kaibigan ko na kabatch ko nung college na teacher din na abogado, sabi niya, Marge, ipa-SPA mo na lang yung documents. Tapos, ang utang mo sa bangko, bibigyan kita ng letter na sasabihin mo sa may bangko na yan, i-privately settled mo para mabigyan ka ng clearance. Okay? And ano pa ba? Binabalikan ko Pero mga may question tanong mo. dito, ilang buwan daw yung process kung mag-aaral siya ng January? Pagka nag-full Okay. payment kayo, after mga 1 to 2 weeks po, i-schedule na kayo ng biometric. Tapos po, magpapahinga ulit mga 1 week to or 2 weeks. Pupunta na po kayo sa dito sa Makati, sa Eco Plaza, sa may Magallanes, sakay ng isang jeep, yan po yung kuhaan ng diyan po yung para magpa-biometric. Tapos po, once na maging approve na po yung biometric nyo, mga pahinga po kayo, 1 week, 2 weeks, pwede na po kayo mag-fly. Ganun lang po kadali. Pero meron namang instances na katulad sa husband ko, waiting pa rin. So, sabi, ang ano naman eh, 1 month to, at 1.5 month, 1 month to 1.5 month, waiting pa rin po kami. Wala pa naman siyang isang buwan eh. So, waiting, hoping pa rin kami na maaprubahan. Pero kung hindi po maaprubahan, meron po talagang hindi na-aaprubahan ng visa, ng biometric, ng pag biometric. So mag-aantay po 'yan. Halimbawa po hindi maaprubahan, 1 week, 1 month po hanggang 2 months magwi-waiting. Tapos magre-reapply po ulit. Pero po sa ganun po, kayo na po ang gagastos niyon. So all in all po, ang waiting ay 2 to 3 months. Mm. Pero kung nasa probinsya po kayo, pwede pong mas maganda po, papadala na lang namin doon yung papel para po hindi na kayo mamamasay. Kasi may isa kaming client taga Leyte. Bumabalik-balik Mm. pa siya dito. Nakakaawa naman ang gastos. Pagka ganyan po, kung kayo po talaga full payment na, pwede po namin ipadala yung form, pipil upan nyo po, and then papadala nyo naman po through ano na lang, bawa DHL, ganun po, para po mas Mm. mabilis. Pwede po yun. Okay. Ganun. Sige po tita. Ito po ang maganda sa lahat. Oh. Sa lahat ng pinagturuan ko sa Southeast Asia, Australia, New Zealand, Canada, US, ang may permanent residence or PR. Okay, so kahit mababa pa ang sweldo ko pagdating at saka makpaglipat ako ng magandang trabaho, ang kagandahan po doon later madala ko po ang pamilya ko. Iba kasi ang takbo ng gobyerno ng Australia compare sa Pilipinas. At saka of course,
Ang katulad ng mga alam ko na mahirap sila pero Nike ang sapatos at saka sasakyan. Unlike dito sa Pilipinas, talagang taghirap ay punong-puno ng utang. Sila may utang din po, hindi talaga may iwasan kahit saan may utang. Pero iba po ang level, ang tawag ba dito, ang quality of life nila doon talagang well supported ng government. Okay? So, just to recap, habang wala pong face-to-face interview, wala po. Ang pagkuha po ng visa, di ba nag-file ka ng visa mo online, ang magpa-file po ang agency or ikaw. Pagdating niyo po sa sa embassy, tatanungin lang anong pangalan mo, saan ka nakatira. Just to verify na ikaw talaga yung taong kukunan nila ng biometrics. Hindi siya katulad sa US Embassy na talagang madugo ang question minsan o may magharap na consul. Kasi ang consul po ay nag-evaluate sa documents, hindi doon sa pagdating mo doon. Meaning, pwede na silang mag-decide agad. Ang total expenses po, kung ikaw ay mag-agency, nasa 180,000 pesos. Pero pag ikaw po ay do it yourself, naku, wala pang 30,000. So paano mag-start? Mag-apply sa website ng Australian Embassy dito sa Pilipinas or pumunta sa isang travel agency na nagpapabisa pa Australia. Okay po. Okay lang po ang DIY. As long as po meron kang tourist visa, sabihan niyo po kami pag nakarating ka sa Australia doon, i-inform mo kami, i-group chat kita kay Tita Lorly o kung sakali akong mauna sa inyo, i-PM niyo ako. Or yung asawa po ni Tita Bing na naghihintay na lang po ng visa niya. Okay? Wala po eh. Wala pong agency walang agency sa Australia. Ang tao po na nakarating doon, sila ang nagpapasok sa mga kaibigan nila o kakilala nila para sa farm. Ang DIY po hindi naman tumatagal. Actually, ang pag-apply ng DIY tsaka travel agency, magkaparehas po walang time restriction or walang time bound. Kasi pag nakita ng consul na okay ang papers mo, approve ka agad yan. Or gaano ka kabilis mag-upload ng mga documents mo. Okay po? So, some more question? Na pwedeng magsalita po para marinig namin lahat ng question nyo. Ibato nyo po lahat ng question nyo, wag po maya. Kasi pag chat po tayo, mahirap eh. Yes po, kung halimbawa po DIY kayo at may visa na po kayo, i-inform niyo po kami para matulungan po namin kayo makapunta rin doon kasi may mga contact po kami doon. Halimbawa po, nag-DIY kayo. So, pag nag-DIY kayo, may visa, bigyan kayo ng visa, kontakin niyo lang po kami. May bayad po pero medyo mababa na po. Pero ito lang po sasabihin ko, pag kayo po nag-DIY, kailangan nyo rin po ng 200,000. Kasi po yun ang hinahanap na pinaka-isa sa requirement para po sa embassy. Yung bank account nyo, lalagyan nyo po ng 200,000. Kasi po kung sa amin po kayo magpapaayos, isa po yan sa mga meron po kami funder. Opo, requirements po yan. May funder po kami dyan na naglalagay niyan. Kaya nga lang po, may bayad nga lang po. Pero mabilis naman po ang process. Kasi po pag DIY, napakarami pong requirements. Opo. Napakarami po. Tita, ito po ang question niya. Hello po. Sige po ma'am, question po. Apo, good evening po. If ever po na sa inyo po magpa-assist, magkano po yung total po lahat na magagasto? Okay. And kailan po basically yung yung alis? And talaga pong legit po yung pagdating po ba doon, meron na po talagang work? Yan po. Sige po. Okay, babalikan po. Nasagot na kayo kanina para sa kakarating lang at saka para maliwanag sa lahat. Ganito po 'yon. Ano nga pong unang question? Magkano ang babayaran? Okay. Kung mag-DIY kayo, wala pang 30,000 ang babayaran nyo para makakuha ng tourist visa. Pero katulad sa akin at saka kay Kuya Enrico, na asawa ni Tita Bing na nagpatulong sa travel agency nandun sa Quezon City, nagbayad po kami ng 180,000 pesos. Kinash ko po kaagad kasi para isang punta lang, para pag next na punta, biometrics na. Okay? Now, gaano katagal po? Ang tagal po ng pag-process ng documents sa pag-apply sa may website nila, inaabot ng 1 to 2 weeks. So let's say 2 weeks na siya, biometrics ka. Ang biometrics po na pag-fingerprinting sa may embassy, wala pang isang oras yan. Tapos ang result po ng visa mo, may cases po na pag-uwi pala nila sa bahay nila na ibibigay kaagad ang visa.
Yung bang paglabas mo sa Australian Embassy doon, tapos pasakay ka ng taxi or bus pauwi sa bahay mo, dumadating na kagad ang email na ikaw ay approved. Meron naman pong cases na inaabot ng 2 linggo, 3 linggo. So wala po ang control ang office noon o yung agency dahil po ay nasa immigration, sa ano na yan, sa console. Tapos magkano gagastusin ng ticket? Depende po sa time ng purchase ng ticket. Pag katulad kay Tita Lorley, na-approve ang visa niya, di ba Tita Bing parang naghintay pa siya ng isa o 2 buwan before siya lumipad Yes. papunta Australia? Yes, March siya umalis. Mas mura nung March. March siya umalis pero parang January na-approve ng visa niya. Kasi hinintay niya bumaba ang ticket. Tapos hindi naman siya nagmamadali kasi may trabaho sa Pilipinas. And nakuha niya yung ticket niya more than 20,000 lang. Samantala kay Angelo inabot ng 50,000 kasi upon approval ng visa niya, 1 week lang ang ano lang bumili kagad ng ticket kasi nagmamadali eh. Tapos ang pocket money nasa between 50 to 100,000. Okay? Gaano ka legit ang trabaho? Si Tita Lorly po ay nandun na siyang nauna na naka-work. Siya po ang magpapasok sa farm dahil kailangan po ng mga worker. Okay? Kung ako po ang makauna, edi ako din ang tutulong sa iyo sa pagpapasok doon. Sakaling si Kuya Enrico po ang makauna, siya din ang tutulong sa inyo. Okay? Tapos itong binayaran nyo sa agency na 180,000, kasama na po yung binayad nyo sa pagpapasok sa farm. Okay? For the cases po, ganito po ang mangyari. Halimbawa, kayo po ang DIY. So of course, hindi na kayo nagbayad sa agency. Ang babayaran nyo na lang po ang mga taong tumulong dun sa farm. Sino yun? Si Tita Lorly, yung mga right hand na may-ari sa farm, which is ang bayad po dun, ma'am, ay nasa 80,000 pesos na lang. Okay po? So, pocket money between 50 to 100,000. Ito po yun. Panggastos nyo po sa mga sa gamit sa bahay. Okay? Yes, So pwede dun po. sa 180, ma'am, ay sir, dun sa 180, wala pa po dun yung plain ticket. Ano po? Yes, tama po. At saka yung pocket Wala pa money. rin po yung pocket money. So more or less, mga 300K, ganun. Parang ganun po ang estimate ko. Kasi kung ang ticket ay nasa 50,000, tapos 150,000 100,000 ang pocket money ko. So 150 at saka 180, actually 330. Pwede nang Ah, pagkasyahin ang 300,000. Pero oh. sir, And, mura ang ticket ngayon, April, mura. So nasa Oo. 20 plus kilo po. Ang pocket money, 50,000, pwede na po yun. Kasi sa Mm-mm. inyo rin na, naman yun, pero pagdating nyo doon, kayo rin po ang hahawak yun eh. Papalitan lang dito ng Australian dollar. Paglabas ano yun po ng... yun? May susundo po ba doon? Yes, Ah, meron po. Opo, ganito Meron. Meron ma'am. po. Oo. Pagdating niyo po ma'am sa Australia, sa may Sydney ang arrival mo. So from Sydney, ang actual na end destination mo ay sa may Mildura sa Victoria, sa bayan ng Mildura, sa province ng Victoria. So that means sasakay ka pa ng eroplano or train papunta doon at saka pagdating mo doon na magsusundo ang sasakyan galing farm. Okay, bakit po sa Mm. Bakit po sa Sydney ang ang eroplano from Manila? Dahil po ang Sydney ang tourist city. Doon po pumupunta ang mga turista, hindi po sa Melbourne kasi pag Melbourne, ano yan, working city yan. Nandoon ang mga trabaho. So malaki ang chances mo na ma-upload ka sa may immigration na pupunta ka sa isang city na hindi naman galaan. Tama po. Okay, tapos ito pong isang question no, bali deduction po ang 80,000. Ang 80,000 sir, pagdating mo doon sa may Australia, kahit i-money transfer mo na dito sa Pilipinas na nakita mo na ang trabaho. Ngayon pinasok ka na sa farm para tayo po ay kasiguraduhan din. Pero ang sabi ni Tita Lorly kasi by experience, maraming Pinoy sila na pinasok doon, pagdating doon, nung nakatrabaho na, hindi nagbigay. Tapos, sa totoo lang po, kung nabasa nyo ang isang vlogger, napanood yung vlogger na pinadala ko sa inyo, kung minessage siya sa kanyang Facebook page o sa kanyang YouTube doon, tanungin nyo po magkano ang bayad para at least makakompare din po. Mag-research po to sa ibang company o sa ibang mga grupo kung magkano ang bayad. Okay po? Sir, excuse po. Yes po ma'am. Clarify ko lang po. Doon po, kapag po yung sa inyo magpaasikaso, yung pong 180,000 para sa visa, tsaka po dun, kasama na po ba dun yung bayad po dun sa mga mag-help po? Yes, correct.
Kasama na po doon. Okay po. Pero kung magdi-DIY po kami, magbabayad po ng extra 80K doon po sa mga mag-help. Ano po? Tama po? Tama po. Ang Okay. mag-help doon sa may Australia na ma'am. Oo. Bali, Opo, wala sir, kaming babayaran kanina kasi. po, may nabanggit po si Ma'am Beng. Meron po siya nabanggit na fund, nagfa-fund. If Saan ever po po yun? kami ay magbabayad ng 180K, ano po yung Okay. 200K na sinasabi ni Ma'am Beng na magpa-fund? Ay, pagka po kayo magdi-DIY, kailangan po kasi sa visa nyo, lalagyan yung bangko nyo. Kasi hanapan kayo sa ano Opo, di ba, opo. sa biometric nyo. Kailangan meron kayong bank account na may laman ng Opo. 200,000. Pag Opo. wala yan, hindi nila kayo i-approve. Pero Kaya kung po, halimbawa po, ma'am, dun kami sa 180K, pwede po kaming i-fund nung 200K, kunyari. hindi Yes, po, laman kasama na po. kasama na po yun. Kasama Kami na po. kayo. Dun po sa 180K. So, ibig sabihin kahit po yun pong 200,000, hindi na po namin yan ipoproduce. Hindi na po, Hindi na hindi po. na po. Hindi na. Malinis na. Oo. Iba pa po yun yung 50K na pocket money. Opo, Yes, sa iba inyo pa po po, yun, ma'am. hawak So, niyo yung po yun. 200K po iba is parang show money lang po yun. Yes, Hindi, opo. wala pong 200K. Wala pong 200K. Tita Bing, ako po ang mag-clear. Ganito po yan, ma'am. Pag Sir. mag-apply kayo ng visa, DIY man or sa travel agency, isa po sa Apo. kailangan na i-submit ay ang show money o yung bank statement Opo. mo. Okay, now, dahil nagbayad po kayo sa travel agency, sila na po ang mag-produce ng bank statement na yan. Okay. Kasi part na yan sa service. Ngayon, itong hindi kasama sa binayaran nyo, itong personal na pocket money nyo, nagagastusin sa may Australia. Opo. Okay? Now, Opo. halimbawa po mag-DIY kayo tapos wala kayong pera. Pwede pong pwede kumuha ng service lang sa may office na to na sabihin na kailangan namin ng bank statement. Yun po ang tinatry namin na kausapin sa office na yun na tulong lang, bali magpa-fund lang sila ng bank statement. Okay po. So possible po yun, sir? Yun po ang hindi ko pa alaman kung magkano ang babayaran kasi sa akin ay package. Pero pagbalik ko po sa next week, tatanungin ko po ang may-ari na si Ma'am Sige Malu po, sir. kung Opo, magkano ang salamat bayad po. sa service na yan para lang Kahit sa yun may po bank ang ano statement. po. Sige po. Thank you Para po, po sir. para po makatipid tayo lahat and at the same time, ang goal po namin, ako po ay teacher, nakaka-relate ako sa inyo. So kung gaano ka-legit, of course, dapat paunahin niyo muna ako na makarating doon. Tama po. Opo. Tapos, Kailan po kayo, sir, aalis? ang marami na akong ang kulang ko na lang actually itong biometrics. Pag may biometrics na ako, ang sabi ko kay Mrs. dapat as soon as possible makaalis ako. Hindi dapat talagpas sa March ang schedule ko. Dahil po ang pag-resign sa DepEd 1 month ang schedule, kahit mag-awol na ako, bahala na kasi ayoko na bumalik sa teaching. Okay? Sir, ikaw po ay magre-resign agad or ano ka po, leave po muna bago umalis? Pag mag-leave kasi, wala akong experience kung ilang buwan ang allowed sa leave. Kung pwede mag-leave ng 3 months or 1 year, ipapile ko po yun. Pero kung pwede namang mag-file ng resignation na nandun ako sa Australia, sabi ng classmate ko na abogado, pwede din yun, ipa-SPA ko sa asawa ko. Meaning, nagpa-clearance na ko lahat, ipapile na lang yung resignation, si Mrs. na magsasubmit sa division office. Opo. Okay? Pero yung pagdating po sa immigration, baka po ba hanapan? Kasi teacher ka po, baka po kung ano papel po yung Tama. Oo, ngayon ma'am, ang ginawa po ng travel agency, hindi niya ginamit ang pagiging teacher ko. Ang ginamit niya po ako po ay may business na tutorial. Kaya ang iba nga ang katulad sa sa may kay Kuya Enrico na asawa ni Tita Bing, ang kanyang trabaho po ay may-ari ng travel agency. So walang magde-declare na teacher kasi hanapan ka ng travel Yung leave. Tsaka travel clearance. Pero kung magli-leave naman po sa DepEd, pwede naman po. Kaya lang, magbibigay po kasi sila ng paper galing sa region na ikaw po ay naka-leave, naka-on leave. Yes, opo. Which is mahabang process din at saka ipakita Yun po. Pero malayo pa po dapat nag-a-apply na. Yes, correct. Ayan po yung summer, yung pong time na walang pasok para ma-approve. Para ma-approve siya. Okay. Opo, kasi pag po yung may pasok, parang hindi po nila ina-approve. I see. Yun ang hindi ko po alam, ma'am. Thank you po sa information. Sige po, ma'am. Okay, so pag may question pa, ano pa bang question na iba? Kasi I think tapos na ang ating presentation. Kung may mga personal question po kayo. Yes, ma'am.
Yes po, ma'am. Sorry po. Sir, bali, Mm. kasi napuputol po kasi yung signal. Sir, bali po, ang pag-intindi ko po, ito po ay tourist visa, tama po. Yung 180K po ay for tourist visa. Yung Yes, pong correct. itutulong. Okay. Tapos pagdating po doon, sure naman po na mai-a-apply po, ano? Or Yes po. in Mm. worst scenario po ba, possible po ba na pagdating po doon, since tourist visa kami, ay si employer po ninyo mismo doon sa farm ay hindi kami, let's say, tanggapin, or kung whenever na mag-apply po kami pag nandyan na, ay hindi matanggap. Halimbawa po, may mga ganun po bang scenario? Wala naman. Wala po, ma'am. Oo. Pagdating Wala nyo Pinapasok po doon, pa. talaga, ma'am. sabihin Baka lang, may sakali po trabaho pag ako ka. pa lang. Charot. Pinapasok po talaga, ma'am. Ganito po, ma'am. Okay Oh. po. Si Pero, Tita Lorly, isang si Tita farm lang Lorly po po. ba yun? Or, Marami po, ma'am. Maraming farm doon, Maraming farm, napakalaki. ma'am. okay. Okay po. So, ibig sabihin po, ito pong po si siya, ma'am. agency po natin ay hindi po siya tie up sa iisang farm lang. So, marami pong Tama. pwedeng applyan. Okay Tama. po. Naman Okay po. yung Mildura, 80% niya, citrus and grapes. Kaya po napakalaki ng farm doon. Tao po ang hinahanap. Okay po. Okay po. Ma'am, Okay po. Tapos po, halimbawa po na na-approve po, pwede po ba na may kasabay? May kasabay. Pwede po, Or ma'am. isa-isa po, or depende po yun? Pwedeng sabay, pwedeng isa-isa. Pwede po. Okay. Mas magandang couple kasi parang nagbabakasyon na kayo sa Australia. Okay. Now, regarding po, ma'am, sa magpapasok, ganito po yun, ma'am. Si Ma'am Malo ang may-ari ng travel agency sa may Quezon City, sa may Congressional. Marami na siyang pinatulungan ng Pilipino na pumunta doon. Kino-contact nila yan at saka sa doon, may bakante ba dyan? Ito may parating, pwede nyo bang ipasok? Isa yon. Marami na silang pinasok kasi since 2003 pa sila nag-start ng business na ganito. Ngayon, itong si Tita Lorly, isa lang sa mga kilala na nag-work din sa travel agency ni Ma'am Malo ang tumutulong sa pagpapasok sa farm. So pag ako po ay doon sa makarating din, or si Kuya Enrico, or ikaw din ang mauna, ikaw din ang tatanungin namin. Sir, pwede po bang malaman ng Okay po. messenger mo para if in case po, tsaka po si Ma'am Beng, para if in case po may question, pwede po ba kaming mag-message po sa inyo? Ita-type ko sige. dito lang. Sige, salamat po. Ibibigay ko ang link, ma'am. Okay, Hello, sige po. sir. Yes, ma'am. Po. May possibility ba na syempre kami, first time. Apo. Medyo merong feel kami na may fear kami. Siguro yung may fear na konti. May possibility ba na may umalis or a group ulit po, ma'am. May ang alis? Naputo lang unang word, mga pwedeng umalis by group, pwedeng umalis by individual, o pwede by couple. Ang pagpasok sa immigration dito sa Manila, hindi pwede magsabi na kasama ko ito, papunta kami sa ganito kasi nagdududa po ang immigration sa, di ba, na-upload ang isa, hindi ubusin kayo lahat. Tama? Oo nga. Okay, kasi nga po, tourist po yan Hindi po siya work visa. Pag kayo po nagbayad sa agency nyo, ma'am, or sa agency namin, sila po ay nagko-coach paano sumagot sa immigration. Tapos pag i-briefing po yun, ma'am, mayroong mga question na dapat ito ang alam, ito dapat ang sagot. Tapos sakaling pong worst case na ikaw na-offload, katulad ng isang babae doon na sinabi ko sa group chat na na-offload, ang tinulungan po siya ng travel agency na i-comply ang hinihingi ng immigration. Okay, sir. May listahan kasi kung dapat hanapin, saan ang business permit mo, saan ang ganito mo. So, isa-submit lang yan sa immigration officer ulit para hanapin mo na ito pong aking pinahanap yung last time. So, may ticket ka naman na bago. Pasok po yun, ma'am. Basta ma-comply po sa immigration. Okay, thank you po. Sige po, ma'am. So, some more questions po? Last Sir, isa pa po. Sige po. Yung pong mga aalis, alam po ba ng employer dun na may dadating na worker? Yes po. Ahead of time, pagka-approve po ng visa, ini-inform ka agad doon ang contacts na may ready to fly na pa Australia. Okay po.
At saka po bago po kayo umalis, ipapachat po namin sa inyo si It's a lot. Lorly. Siya po Mm-mm. ang magiging contact ninyo na kung anong oras ang flight nyo, siya lang po mag-isa. Wala po kayong ibang i-check nung kundi siya po. And then, sasabihin nyo po sa kanya, nandito na ako sa airport. Tapos tuturuan niya po kayo kung gusto niyo pong sumakay ng eroplano or by train, papunta dun sa kanila. Tapos po, yun, susunduin na po kayo ng driver nila. Wala po kayong babayaran doon. So, ganun po. Basta andito pa lang po kayo sa Pilipinas, ibibigay na po namin yung FB account ni Lorly. Siya po yung mag-assist sa inyo pagdating nyo. Kaya wala po kayong dapat kabahan. Siya po yung nasa video, mamaya po isi-send ko sa GC. Kasama pa sila sa GC natin. Sila ma'am. May dalawang GC kasi itong GC ng mga teachers na for US na nakasama ko at saka may isang GC pa tayo na dati. So ako na po bahala magpasa. Sige, isi-send natin yung mga video ni Lorly. Sige po. So, more questions po, ma'am? Last two. Excuse me po. Sir po, pag halimbawa po na pagdating po doon, once na na-hired na po sa farm po, since tourist yung visa, gaano katagal po kaya bago po mapalitan po from tourist to working visa? At sino na din po ang paprocess po noon, sir? Si employer na po ba o si agency po? Sige po, sagutin ko po. Bali po, bago po mag 2 months, dapat po, di ba, ang ano po kasi 3 months po yan. So 2 months pa lang po yan, aayusin na yung visa nyo from tourist to bridging. And then, ang gagastos po muna niyan dahil hindi nyo pa naman po kaya magbayad, yung pinaka-boss po natin doon. May boss po tayo doon na Pilipina, mag-asawa po yan. Sila po yung nagbibigay sa inyo ng trabaho na farm kung saan kayo idadalhin. Group by group po kasi yan. Sila po ang magpipinance sa inyo ng bridging visa. Ganun po yan. Ngayon po, pag malaki na po yung kita ninyo, i-deduct po yan weekly or monthly. Depende po yan. Sila po ang mag-deduct sa inyo. So, yung tourist visa nyo po na in-stay nyo doon ng 2 months, magiging bridging visa na po yun. Sasabihin po nila yan sa inyo na, uma-absent ka muna, ayusin natin yung bridging visa mo. Ganun po yun. Papaalalahanan po nila kayo. Dapat po, mabuti po yung pakikitungo nyo sa bawat isa. I mean yung pakikisama po kasi bawal po dun yung mga marites-marites. Kumbaga maki-join lang po kayo basta wala lang marites kasi po yan po iingatan lang po yung walang mag-aaway. Kasi maselan po yung bridging visa eh. Pag yan po mayroong nabalita ang nag-away, may magandang hindi ginawa, matik po yan. Deport po kayo. Wala pong usap-usapan na po yun. Uwi na po yun. Halimbawa po gumawa ng gulo, kasi sa bagay may pipirmahan naman po kayo doon, mababasa nyo naman po yun eh. Yun po ang iniiwasan. Kaya po ang mga Pinoy po doon mababait. Kasi yan po ang iniiwasan, yung mag-away, yung mga marites-marites. Ay alam ko naman po kayo dati edukada, so hindi naman po kayo makikijoin sa mga gano'n. Siyempre puro tayo trabaho. So ganun po. Mababait po ang mga Pinoy doon kasi iniiwasan nga po yung mga away. Yan po isa po yun sa... Tita, ang trabaho po doon ay 7 days a week, okay? Dahil ang farm work po ay walang tigil. So, kailangan po doon, pag nandun na, magsabi lang na hindi ako tatrabaho kasi nakaschedule po ang mga tao. Hindi pwedeng nandun ka na sa schedule, tapos bukas, sasabihin mo na bukas ang schedule. Hindi ako pwede ngayon, namumblema po ang mga, ang mga spotter. Yun po ay isa sa mga bad na ginagawa ng mga Pilipino doon. Tapos sila po ay nagpa-party-party before ng trabaho nila kaya pagod sila sa next day na trabaho kaya nag-absent. Okay po. Pero meron naman pong time na pag mainit na mainit, hindi po kayo nagkatrabaho. Kasi imagine nyo naman po farm. Tsaka po pag maulan, nag-i-stop po. Yung iba po na yun, nag-day off po sila. Buong lahat po kayo yun, walang trabaho. Yung iba po, nagpa-party-party na po yun. Pag may time na ganun, maulan, mainit. So yun po, ang maganda nga po talaga dyan, simula po January up to October, mag-iipon po kayo ng pera. Kasi po pagdating po ng November, December, ang trabaho po easy. Parang mas marami po yung bakasyon, mas marami yung holiday. Kasi konti na lang po yung pinipitas eh. Ganun po yun. Yun po yung sabi nila na naranasan ni Lorly nung mga nakaraang buwan. Yun po ba ay no work, no pay? Yes po. Yes. No work, no pay. Pero pag depende po pag Mandarin o Konkan o Orange, pakiawan po yan. Pero pagka ubas po, per hour. Yun po, $26 per hour sila. Kaya imagine niyo yung 26 times 8 hours. Tapos yung 8 hours ito times nyo sa 35 pesos. Nasa 7,000 plus ang sweldo po sa isang araw ng pagpipitas ng putas. Ganyan po kalaki.
Hindi po biro. Kaya po yung iba, marami na po naipundar dito. Kaya nga po, ako po gustong-gusto ko na rin umalis bumubuelo lang. Paunahin ko muna si Sir Marjo. No, at saka yung husband niya. Okay. So, Mm. some more questions po ma'am. Last two para exactly 9 o'clock po tayo. Pero hindi naman po siguro possible na let's say sa isang araw walang gawa or I mean walang harvest ganyan. Or isang buwan po walang harvest ganun. Ay, hindi po pwede po. Kailangan po Possible po ba? maharvest po kasi Or hindi mabubulok naman yung po. buwan. Wala pong ganun. Kumbaga, pag umulan lang, bawa half day, nakakuha na kayo ng alas 12 ng tanghali, nakapitas na kayo, bigla pong umulan. Papauwiin po kayo. Ngayon po napitas ninyo, kukwentahin naman po yun. Counted po yun. Tapos pwedeng kumain ng pinipitas. Yun ang maganda sa lahat. Orange, grapes, pwedeng kainin, pwede na rin sa bahay. Kasi po. Thank you po. Yun. Sige po ma'am. Last question pa tayo. Hello po, sir. Pwede pong paki-flash po yung na-present kanina. Screenshot ko lang po. Salamat. Ano po bang na-present kanina? Parang, Medyo late mapa na po ng... kasi dumating dahil po sa signal, sir. Oo. Ano lang po yun, yung location sa Manila, yung GPS location ng office. Pero, ulitin ko po, pag pumunta po kayo sa Manila, si Tita Bing po ang dapat makasama nyo para magkaroon kayo ng appointment kay Mamalu. Okay? Tapos, dapat din po na tayo ay na-inform ahead of time kasi may klase. So, pag magpunta doon, nakafile ng leave of absence tayo. And dapat tayo po ay may appointment doon dahil hindi po, maraming tao na pupunta sa office. Minsan 5, 10. So, si ma'am na boss, hindi nakakausap. Hindi po pwede po, gusto nyo bukas pupunta, hindi po ganun. Kasi by appointment, hindi po pwede pong ura-urada. Dapat po ahead po tayo ng 2 araw na kung i-schedule nyo po. Kasi po malaging, ang office po hindi naman ganun kalaki yan. So, hindi po tayo kakasya sa office. Dati po nga po, 10 yung pumunta tong taga Quezon. Isa-isa lang po yung pasok kasi marami na pong tao sa loob. Napakarami pong nag-a-apply. Sa totoo lang po, pag napunta kayo doon, makikita nyo po. Sige. Ma'am Janice, may question. Ma'am Janice, last question po. Mag-attend na lang siguro po ako sa panibagong meeting. Sorry. Medyo late sige. kasi. Sorry po. Sige po ma'am. Next natin na meeting, ipipilitin namin na makapasok si Tita Lorley, which is weekend natin gagawin, like Sunday. Natin, sir, mas maaga po. Kasi Oo, ahead sila kasi din. 3 oras, alas 12 na doon sa kanila, kaya tulog na si Tita Lorley. Sa next na meeting, pipilitin namin na umaga, Sunday ng umaga, or Sunday after lunch, para po si Tita Lorley ay gising pa. Okay po? Sige. So, I hope naintindihan ng konti. So, chat-chat lang and at the same time, update lang po. Kami ay nag-update pag pupunta sa office or kami po ay nag-update pag ang documents namin. Ang sa akin po talagang gusto kong tumulong sa teacher, lalo na sa teacher na ayaw na magturo. Okay naman magpunta sa US kung may option. Basta piliin niyo po yung sigurado and at the same time, saan po kayo masaya. Okay? At saka sigurado talaga na talagang mahirap hanapin ng pera mag-loan tayo pagdating doon walang trabaho. Tama po ba? Okay, sige. So, maraming salamat po sa time nyo. So, PM na lang sa group chat. Okay lang mag-PM. Pero usually sinasagot ko sa group para mabasa ng lahat. Okay? Ay, nako, Salamat sir, grab. Oo. Thank you Totoo po. yan. Okay. Thank you po din po Salamat sa po sa time inyo, nyo. sir, ma'am. Sige po. Salamat Okay. po, ma'am, sir. Bless po. Sana po yung magkasama-sama tayo doon. Oo. Nako. Itong screenshot namin. Sabihin nyo lang po kung kailan kayo pupunta para masamahan ko po kayo. Maganda lang po ng pambayad. Oo, ako ma'am nag-loan na. Kaya dapat umalis na ako. Opo. Maganda lang po Kaya naman 80. papansin ba kahit may loan? Thank you po. Pwede naman po over the counter yung payment. Sige. Thank you po ma'am. Basta i-message po ko sa Facebook ha. Marami akong Facebook. Ang Facebook ko na isa, yan ang Marjo, yan ang primary ko. Yung pagtuturo ko sa DepEd, ito naman. Yung pong may Tapos, mape. Oo, mape yan kasi mape yung tuturo ko. Tapos may Marjo Realtor ako kasi ito yung account ko pagdating na sa Australia. Okay po. Okay po. Okay Sige. po, sir. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you Salamat po, po. sir. Thank you po, ma'am. Salamat din po. Bye-bye.